is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Sa pumili ng love card, ito niya reading. Tingnan natin kung sino'y naghahangad na pabagsakin ka. I feel that you have been an introvert during this time period kasi siguro na-realize mo na may tao na gumagawa ng masama sa paligid. Kaya lahat tinatago mo lang sa sarili mo. I feel like some of you definitely are aware who this is. Maybe naghanap lang kayo talaga ng clarity kung sino itong gumagawa ng kasamaan sa inyo. At saka nasa-sense ko na nagpo-focus ka ngayon sa iyong trabaho. At saka hindi talaga sa taong ito. So, actually na-sense ko rin na mabigat sa pakiramdam yung energy. Feeling ko may galit ang energy niya. Pero hindi ko naman nasa-sense na galit ka despite of whatever this person could have been ill-wishing for you. So anyway, clarify natin yung cards to gain more information. I feel na mabait kang tao, pero I feel na kung sino man ito guys, sinisiraan ka niya behind your back. And then I feel like until now, this person is blaming you for something at I feel na wala ka namang ginagawang masama. I'm also sensing failed relationship or connection. Another. I feel like whomever this is somebody na talagang evil, okay? And I'm not quite sure if you're definitely aware na ito siya. So, kung sino man ito naghahangad, actually, this is somebody na talagang marami siyang connection sa paligid-ligid. And this is somebody who's definitely deceitful behind the scenes. At yung masaklap dito, maraming bulag kasi may connection siya o kaya maganda yung kanyang status sa kanyang career, pero behind the scenes, this is somebody that's not really a good person. Iba sa kanila baka magdanakaw or pwedeng user and so on. Ngayon, kung sino man to nag-aangad ng iyong downfall, ito yung kanyang ini-ill wish na sana ito yung mangyari sa iyo, magkaroon ka ng losses at magkaroon ka rin ng accident. Di talaga maganda yung ini-ill wish niya. Baka kasi ito yung nangyari before, maybe you used to post or pwedeng alam lang niya na umaangat ka at I feel ito yung tao na gusto niya siya lang yung bida. Nakita mo dito, gusto niya siya lang yung bida at ayaw niyang kunin mo yung kanyang trono. So, this is somebody who's ill-wishing kasi gusto niyang kunin kung anong meron ka. Or gusto niya manatili sa kanyang posisyon at ayaw niyang kunin mo yung kanyang trono. So, this is somebody rin na may iniisip na plano na pabagsakin ka. I feel na yung balak niyang gawin is gawin kang outcast, to be honest with you. Gusto niya kasi siya lang yung popular, siya lang yung mayaman, and so on. At so, gusto niyang mangyari dito, ikaw yung malungkot at siya yung masaya. Okay? I feel na yung energy na naiiyak ka kasi maybe you're definitely aware that this person is doing these things behind closed doors. Okay? Or maybe there's some point in your life na pinaiyak ka niya. So, that is your clue there. So, yun nga, marami siyang connections dahil sa kanyang work. At saka ito yung tao na parang nangaagaw ng pansin. Kasi nakita mo naman dito may magnanakaw, okay? So, this is somebody na papansin. Okay? At ayaw niya na may ibang kaagaw. I feel hindi siya may mabuting influencer kasi syempre baka may kung anong gawin niya, di ba? Baka magkalat ang chismis, okay? Para siraan yung iba para magkaroon siya
nakita niyo naman, madumi siya maglaro. Okay, so if this is basically with regards sa work, or pwede rin favoritism with regards sa bahay. So, yung ugali niya may pagka-crab mentality issue siya, narcissistic, gusto niya siya lang yung angat, gusto niya siya lang laging him or her na lang. So, anyway, tinan natin. So, kasi naman to, yun nga mataas ang kanyang pride. Okay? Gusto niyang kontrolin lahat. Kung sakali man siya ay iyong kamag-anak, ito yung nahangad niya na siya yung magkaroon ng blessings or pwede rin ng mana. Okay? And this is somebody na madumi nga siya maglaro. May tendency rin siya na ipakulam ka or yung mga taong hadlang sa blessings siya o sa kanyang desire to control. Okay? So, if yun na napagtripan ka niya because of the reason that you are definitely somebody who has this loving energy. Okay? Compare mo naman sa vibe niya. Yung vibe niya kasi always him or her na lang, yung bida ganun, sarili lang niya, which compares to you, you care about everyone. Yun yung pinagkaiba nyo. Kaya siguro nangyari dito is mas naakit yung mga tao sa'yo kasi you're somebody who has that loving vibe. And this is somebody who has a selfish vibe na gusto niya siya lagi yung nasa top. Okay? And anyway, with us still being here. So, ito yung ginagawa niya sa ngayon na pinipilit ka niya na maging stagnant with regards sa career. Kasi maybe ito yung inyong energy sa ngayon na you're a go-getter, you're doing something for your career. Okay? At pinipigilan niya yan. As you can see, this person could be ill-wishing on you na may masama mangyari sa'yo. So, sa advice ko lang sa inyo guys, pray kayo kay God. Be closer to Him. Pray yung Psalm 91. Magandang prayer yun guys. So, definitely always pray that. Lalo na kung madalas kayong umaalis sa bahay. Okay? Just to be safe. Now, anyway, whomever this is, na hater ninyo na gusto kayong pabagsakin, itong tao na to may mga connections at masaya siya tungkol doon. Makasarili siya, as you can see, tsaka may pagkamaldita at maldito rin. I feel hindi maganda yung pakikitungo niya sa mga tao na nasa mababa, to be honest. I feel like whomever this is, they do wanna be popular, they do wanna be rich. At tsaka, yun nga, masaya siya sa kanyang buhay, pero ayaw niya na, you know, yung mga nasa mababa, aangat. So, maraming storya dito, guys. Maybe you're doing well with regards sa yung work. Okay, kaya gusto kanyang pabagsakin kasi threat ka sa kanyang pag-angat. Yung ibang istorya naman dito, baka naman guys, na nasa mababa kayo, tapos paangat, at ayaw kanyang paangat. May crab mentality issue siya. Okay? And discriminator siya. Okay? So, make sure na huwag kayong mag-receive ng kahit ano sa taong ito kasi this person is doing magic or curses on you para pambagsakin ka. Tsaka iwasan nyo na rin mag-posting. Hanggat maaari, kung pwede lang i-deactivate nyo yung account nyo para wala siya makuha ang pictures ninyo. Okay? Baka gamitin niya kasi yung mga larawan nyo eh. So anyway, here is your card. This is the love card. It says your unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, and attraction. So ito kasi yung vibe mo guys. Kaya marami ka na-attract na mga tao palapit sa'yo. Kasi you are this loving energy. And this is something that this person lack. Maybe this is somebody who's jealous of you because you do have this kind of vibe. Actually, pansin ko lang sa inyong reading panay yung taho na aso. So, ito yung somebody na definitely is arguing with you behind the scenes or mahilig siya makipagtalo. Yun yung kanyang ginagawa. Kasi gusto niya siya lang yung bida eh. Okay? Baka napapapansin kaya siya lagi nakikipag-away. Anyway, tingnan natin kung ano pang meron. Tsaka, pasensya na po sa background noise. So, we have the past in either way. We also have the frenemy.
Some of you, this could be definitely a friend of yours, okay? And nagpapanggap na friend nyo, pero kaaway nyo pala. And this is a past person, so you know this person already. Hindi siya somebody na kararating lang sa iyong buhay. Yung pagsalita doon. So we have the here in reverse. Itong tao na to, ayaw niyang makinig. Okay? Pasaway, stubborn, and gusto niyang hangad is mag-break ka. Okay? Mawala kung ano man meron ka sa ngayon. I feel naahas siya, to be honest. So, I feel this is somebody na, sinisiraan ka niya para mawala yung iyong kinang, para hindi ka makilala talaga ng mga tao on whom you are as a person, because ayaw ka niya na nasa trono. Gusto niya siya lang. Okay? So, you have the sick here. We also have the harm in reverse. And we also got this. Okay? Ito yung itsura niya. Ito yung nakita niya na may magandang nangyayari sa iyong buhay. Okay? Kasi hindi ka niya ma-harm, hindi ka niya ma-touch. Kaya itong tao na to may ginagawa siya behind the scenes, whether nagkakalat yan ng chismis about you, nakikipag-away about you, or so forth. Yun yung ginagawa niya behind the scenes para masira ka. Iba naman sa kanila, baka nagka-curse na, nag-i-ill wish na. Okay? So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. I feel na madalas siyang kino-compare yung kanyang sarili sa'yo at na-realize siguro na you're definitely somebody that's really rare. Kaya gusto niyang, mababa yung tingin ng mga tao sa'yo. I feel na kaya siguro hindi mo siya pinapansin kasi backstabber siya. At I really feel na masama siyang tao, guys, okay? Tama lang yung ginagawa niyong pag-iwas, okay? Nasasense ko rin na itong taon na to may posibilidad na masapian. Yan ang nasasense ko sa kanyang vibe. Iba na kasi yung kanyang energy. Kasi hindi rin maganda. Wala na akong masense na heart. To be honest with you, yung sa'yo lang yung nasasense ko na meron kang care for others. But this person, all that they care is themselves. Okay? So anyway, whomever this is, I feel na they are definitely liars. Saka gusto kanyang pabagsakin kasi nakita ka niya na umaangat at masaya sa iyong buhay emotionally din, okay? Kahit nasabihin natin na mag-isa ka lang, wala kang connections, you're still happy on doing what you're doing. At nakita ka niya na may money. Okay, kung sino man ito, actually, until now, this person is watching you from afar. So, i-block nyo na siya, guys. Okay? Sakaling kapamilya mo, layuan mo na lang. Okay? Anyway, I feel here na siguro inggit siya. Kasi nakita ka niya na minamahal ng mga tao dahil sa yung loving vibe. See, this person is definitely spying on you. And this person curses you para malasin ka with regards sa pera. Okay? So, anyway, tingnan naman natin kung ano yung kanyang karma sa paggawa ng mga bagay-bagay against sa'yo. Talaga ng tao na aaso yung inyong reading, okay? So, kaawa niyo talaga siya, hater. Siguro lagi siya naiinis pa nakita kanya masaya. Okay, but I kind of like feel na it will backfire on this person one day. I feel na hindi siya magwawagi, to be honest with you. And the sense ko rin maraming ahas sa paligid. Another dimension to me. I'm also sensing third-party situation. So, anyway. I don't know why, pero na-sense ko na sa lahi niya yung magkukulam. Baka naman meron siyang iba pang kamag-anak na mangkukulam din. Ngayon, tinan natin, okay? So, yung kanyang karma, mabalansa yung buhay ng kanyang mga binibiktima. As you can see, instead na mawalan yung mga taong tinatarget niya, siya yung mawawalan ng work. As you can see here.
Okay? At saka hindi niya mapapahinto kung sino yung gusto niyang pahintuhin na gawin yung trabaho. See? I feel na yung mga binibiktima niya will definitely have this fulfillment with regards sa money. Okay? And the truth will come out, lalo na kung nagsinungaling siya about you. At dahil sa kanyang pagsisinungaling at dahil nalaman ng tao yung katotohanan, people will fight and argue about them because the truth came out. At i-judge siya ng maraming tao. At hindi na yun, I feel na yung kanyang boss, kung may boss man siya, will definitely be harsh on this person because of the truth coming out. So with regards sa kanyang career, wala siyang future. Okay, simula ulit siya ng panibago. At paulit-ulit na ganyan kamalasan yung kanyang career. Kasi first of all, di naman talaga siya mabuting tao. Wala siyang pakialam. Okay? At I feel na siguro ito yung dahilan ba't ayaw sa kanya ng boss or kahit ng mga employees, mga colleagues niya. Kasi masyado siya makasarili, hindi siya mapagmahal, okay? So yung kanyang karma din, makakatagpo rin siya ng mga tao na kagaya din niya na ganito yung energy, okay? So kung sino yung kanyang kinokontrol, mawawalan siya ng control from these people na paangat. Okay, mapinipigilan niya nagkakaroon ng pera, umaangat sa career. Okay, at hindi niya mapipigilan yan. Okay, kasi first of all, this isn't somebody who is God. This is somebody who's pretend to be like Him. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili ng The Snake card, dito niya reading. Tingnan natin kung sino yung naghahangad na kayo ay pabagsakin. Minsan si money issue or problem. So, yun yung clue natin. Siguro lagi siya may problema sa pera. I feel hindi nagbabayad ng utang. Very interesting. I feel na sira-sira yung kanyang pangalan. Dahil siguro hindi siya nagbabayad ng utang or I'm sensing masama ang lagay ng kanyang reputasyon at wala siyang tunay na kaibigan sa ngayon. And I feel here na iniwan siya ng mga tao. I feel na iniwan niyo rin siguro siya kaya siya naiinis or ngayon nag-i-ill-wish na papagsakin ka. Okay? I feel na may dahilan ka naman kung ba't ka umalis. So, may narinig tayo tunog ng kotse at mga aso din. So, siguro nangyari dito guys, may away kayo. And then because of that fight, kaya ka umalis sa kanyang buhay. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. If you lang kung sino man to guys, malas siya sa pag-ibig, okay? Anyway, let's see what else do we have here. I feel until now, this person is not actually changing. Kung ano siya dati, ganun pa rin siya, ahas pa rin, di nagbabayad ng utang at kung ano man. I feel na as of now, you could be an introvert or di mo lang talaga siya pinapansin sa social media. Parang wala ka nang pakialam sa kanya. Maybe you're just here, you're just wondering. Okay, kung sino yung may gusto na pabagsakin ka. Okay. So anyway, this is some of you, okay? This is a long-time friend of yours. At saka yung kulong mo dito ay masyado siyang materialistic. Okay? I feel na yung pagka-hug niya dito, parang feeling ko ahas yung pagka-vibe ng hug eh. Okay? Parang sigurong ginagamit niya yung mga tao, yung connections niya to use them for material desires. Okay?
Lesson that we have is this one. So, ito yung nangyari, okay? Lumayo na kayo sa taong ito, and ever since that you went away from this person, saka kayo umangat. Okay? I feel na naiyak siya kasi maybe yun nga, umalis kayo sa kanyang buhay. Siguro iniisip niya na taksil ka, kaya, yun nga, nag-i-ill-wish siya sa inyo or kung ano man mga bagay. But I'm sensing na you see this person as someone na hindi pa gising or wala sa sarili. Tsaka, I feel na malungkot ka rin for this person. Maybe you try to actually assist them, like with regards sa kanilang buhay, pero I feel until now they didn't change. At saka, naubos sa yung pasensya mo, kaya ka lumayo. So, I feel hindi ka nila naintindihan kung bakit ka lumayo, to be honest with you. Because of the reason na ito yung malungkot, okay? Kasi tingin mo sa kanila ay ganito, na they are deceitful, manggagamit, tsaka attention seeker sila, na-stress ka na sa kanila, kaya ka umalis. Okay? Yung malungkot dito, guys, kasi akala nila, you should treasure them. Okay? Pero yung reality, na-stress ka na sa kanila. I think they didn't know na mabigat na dalahin sila sa iyong buhay. Okay? Kasi yung masama dito is, inisip nila na blessing sila in disguise sa iyong buhay, when definitely the reality is not. Okay? At I feel na nalulungkot ka, kaya parang umiiwas ka talaga sa kanila. See? Okay? So, kung sino man ito nag-aangat ka pabagsakin, sila ay yung iba sa inyo, baka ex-person nyo, maybe ex-wife, ex-husband, baka naman kung hindi marriage, mga ex-friend, ex-lover, kung ano man yan. And I feel na nagalit sila dahil umalis ka, and ever since you left them, they curse you. I feel na iba sa kanila, they even blame God for whatever had happened. Okay? And I'm sensing with this one as well. So, I feel na iba sa kanila, sinisiraan kanila. Pero I feel na malungkot ka kasi I feel na in your end, you didn't do that. Or kung sakaling mas siniraan mo sila before, ngayon hindi mo ginagawa. Okay, focus ka na lang ngayon sa work at ayaw mo na ng gulo. Kaya rin siguro na umalis ka sa kanilang buhay. Ngayon, next that we have is this one. So, I'm sensing here na maraming nangyayari maganda sa iyong buhay and you're somebody that's definitely authentic. I feel nahirap talaga sila na sirain yung iyong pangalan kasi first of all, you do have a good reputation and people know you as an authentic person. Kaya, yun nga, maraming naniniwala sa inyo. I feel na someday magsasawa sila sa paninira sa inyo kasi walang gusto makinig. Okay? Kasi first of all, sira ang reputasyon nila. Tinitinan sila ng mga tao as ahas, toxic, and so on. So anyway, let's read. The snake competition enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. So this is somebody na baka naman may nangyaring third party situation at sinisi kayo. Pwede rin kasi guys, na-stress kayo sa kanya tapos naghanap kayo ng iba. At yun nga, kaya inangad niya na mapabagsak ka kasi nasaktan sila, lalo na kung iniwan mo siya. Okay? But, to be honest with you, I'm not here to judge you guys. Kasi nakita ko naman sa reading ninyo na talaga nahirapan din kayo sa kanya. I think na yung lesson learned lang dito is you do have to explain to them na inahirapan ka na. Okay? Masyado siyang toxic. So anyway, let's see what we have. So we got just you and me in reverse. Yun nga, nag-break ang inyong connection. So dati may connection kayo. Pero may matindi sigurong away. Kasi panay, kapag dito na sa energy, nasa-sense ko talaga yung away na yan. At saka blockages din with regards sa throat chakra. So pinipigilan din ng Diyos na mag-usap kayo.
Kasi magkaaway lang kayo. So, you have the strong here. And we have this one. So, before maybe you have a strong bond with this person. Pero yun nga, humalis kayo sa kanya. If na iba sa kanila ay sinungaling at hindi mo talaga siya treat na person. Kasi first of all, you're very different. You're very authentic. And this person isn't. So yeah, somebody that you used to be close with. So yun nga, umalis kayo sa kanya. At kaya siya nagalit. Okay? So before like niya kayo, pero ngayon hate na niya kayo. So you have the mask in either way, and we also have this one here. Okay, marami ng tahol. So, I think what happened here, okay, kung sino man itong hangad kang pabagsakin, actually, alam mo na kung sino sila kasi nag-fall na yung kanilang mask. Sila ay definitely jokers or talagang sinungaling at saka, I'm sensing na malungkot ka kasi I feel na marami sila nagawang kasalanan sa'yo. Okay, I don't feel na mabigat yung kasalanan mo. I think that you really left them for a certain reason talaga. Okay? So, siguro hindi mo lang na-explain sa kanya ba't ka umalis. Anyway, so let's see what else do we have here. Siguro kala niya swerte ka sa kanya. Kasi inisip niya na blessing siya sa'yo, pero I think that you have to clarify to this person na they're toxic to you. Another dimension to me. I feel like may third party situation. Sa iba sa inyo, siguro nga may third party, kaya kayo nagkahiwalay. At kayo siguro yung nasisi, kaya ito nangyari. Anyway, another dimension to me. So, one more dimension. Okay. So, look at this one. So far, I will say na kung sino man ito, talagang authentic ka sa kanya. Tsaka siya yung nagkaroon ng blessings at hindi ikaw nung naging kayo. So, this is somebody na definitely you could have said something. You're an upright person here. At iniwasan mo siya. Na iniwasan mo siya sa nagkaroon ng ganito yung iyong buhay. Okay? Whomever this is, hindi ka kayo nagpapansinan as you can see here because this is somebody na they could be fast-moving people at saka ikaw naman mahinahon tsaka nag-isip ka muna bago ka kumilos. I really sense na mature yung energy mo, childlike energy. Okay? At saka, I feel na nawalan ka ng gana sa connection kasi baka iba sa inyo, ginagamit niya kayo sa pera. Okay, tsaka mabait ka naman as well. I feel na yun nga, na ikaw minamalas sa pera nung siya pa yung iyong tao. Kasi first of all, you do have to give for this person. Na-stress ka na, baka ginamit ka sa pera, baka gold digger, kung sino man yan. So anyway, clarify natin yung cards to gain more information. I feel na kung sino man, ito na nga ako siguro siya na babayaran ka niya, pero hindi na siya nagbayad sa'yo. So, titingnan natin kung ano yung karma ng taong ito. I feel na this person spy on your social media account. Kahit na blinak niya na siya, tsaka inis na inis siya sa tuwing nakikita ka niya na umaangat. Another, I feel na sumuko ka sa connection. So, anyway, whomever this is, ito yung kanyang karma, na they cannot see things clearly. Kasi, I feel na yung energy niya, hindi mo na siya nag-iisip bago siya mag-make a move.
Okay, tsaka hindi niya pinag-iisipan kung bakit siya nilalayuan ng mga tao, kaya this person nag-assume na maganda yung buhay mo sa kanya, hindi man lang niya naisip na nahihirapan ka sa kanya. Okay? Siguro makasarili itong taong to. So, isa sa kanyang karma, lagi siya nandito sa pagtingin ng negativity, naninisi at kung ano, hindi niya nakikita yung blessings niya, at saka magulo yung isip niya. Nawala siya sa matinong pag-iisip, to be honest with you. Kasi nga malayo siya sa Diyos, kaya may tendency talaga na guluhin ng mga evil entities yung kanyang mind kasi hindi siya grounded at hindi siya close sa Panginoon natin. Ngayon, yung karma din niya, kung sino man yung magiging kapartner niya, kung mabuti itong tao, ilalayo siya ng Panginoon doon sa mabuting tao. Kasi first of all, whomever this is, they are definitely toxic at a sense ko namang gagamit with regards sa pera. Okay? Isa sa kanyang karma, yun nga magulo yung kanyang isip at saka i-judge siya na hindi maayos sa mga tao kasi siguro sa pagtrato niya sa inyo or pwede sa mga tao na nakasalamuhan niya. So, yun nga, may stress siya. Tsaka with regards sa relationship, talaga magulo yung isipan niya. Kasi yung gusto niya magkaroon ulit siya ng lover na kagaya ninyo, to be honest with you. So, yung karma niya, kung dati ganito siya, may kakaroon siya ng issue with regards sa pera. Kasi kung sino man siya, lagi siya nakadepende sa kanyang tao for money. Okay? Talagang ipupush ng Panginoon na mawala yung relasyon kasi kailangan niya matuto na tumayo sa sarili niyang paa. Hindi pwedeng asa na lang siya lagi sa kanyang tao. So, anyway, if inaiba sa kanila, hindi siguro sila marunong mag-work, to be honest with you. And they have to rely on their partners. So, I'm saying na yun nga, pipilitin sila ng Panginoon na they have to learn to actually earn on their own without their partners. So anyway, okay, gusto rin sabihin ng mga anghel na yung mga illusion na nilagay nila out there, maybe it's about a lie, anything, I feel na maglalaho yun. And I feel also someday, the truth will come out. Okay? So, kung sakali man siniraan ka niya, don't worry because definitely the truth will come out no matter what. So, anyway, that's it guys and God bless all of you. Sa pumili ng The Golden Mirror, ito yung reading. Tingnan natin kung sino ang naghahangad na kayo ay pabagsakin. I feel na kung sino man ito guys. Mainit lagi yung kanyang ulo. Siguro madalas siyang sumisigaw. At madalas ka rin nagtatago sa kanya dahil hindi talaga mabuti kapag siya ay nagagalit. I feel na for some of you, this could be your old friend or it can be old lover that you used to have. At I feel na kung sino man ito guys, nagsisinungaling siya sa social media about you. Ngayon i-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing spiritual warfare, to be honest with you. Okay. Gusto sabihin din ng mga anghel na this is somebody who wronged you in the past. At saka meron siyang grupo ng mga tao na hindi rin mabuti kagaya niya. Baka napabarkada itong tao na to. At ever since, ang iba na talaga yung kanyang pag-ugali o kaya naging masama siya ever since then. Siguro dati mabuti siyang tao, tapos bigla na lang kayo, hindi na pala siya mabuti ngayon. Maybe this person is still pretending to be like somebody whom he or she used to be, pero hindi na eh. Okay, so yun nga, malaki yung kalungkutan mo kasi maybe you used to be with this person.
At yun nga, ngayon, ganito na siya, hindi siya grounded, hindi na siya kasing buti noon. So, nasasense ko talaga yung malungkot na energy. Kasi, I feel here na siguro nagpe-pray ka na sana ibalik yung dati na mabuti siya. Okay? And I feel na fated naman kayo na magkita in this lifetime. I feel to guide him towards the right direction. Kung sakali man nag-sway ways siya. So, kasi naman ito, this is somebody na I feel na may pera sila sa ngayon, may work, and whatever their work is, I feel that this could be about public eye or public servant can be, at maraming nanonood sa kanila, maraming tao sa paligid, yun yung nasa sense ko. Iba siguro sa kanila sa politics, to be honest, maybe they used to be good, pero biglang naging corrupt, parang ganun ba na vibe, okay? So, anyway, whomever this is, I feel na kaya kanya gustong pabagsakin. Maybe you do have some evidence against this person. Kasi nakita mo siya na nagko-corrupt or may ginagawang kalokohan. Kaya kanya siguro pinag-iinitan sa ngayon na gusto kanyang pabagsakin. And this could be your current status as of now na may pera ka. Okay, at saka kaya mo talaga siya na kasuhan or kaya mo talagang magsalita against this person. Kaya feel na gusto kanyang unahan, to be honest, okay, parang hindi ka na makapagsalita pa. Parang tinatago rin niya yung ebidensya. Kung sakali man nakagawa siya ng masama dati, I feel this is somebody who could be trying to control or manipulate everyone. Maybe this is somebody whom kinda like see you as an influencer or pwede rin maganda rin yung connections mo. Maybe on some point, this person could have tried to bribe you, pero hindi ka napabribe, okay? Hindi ka corrupt. He will speak the truth, to be honest with you. So, anyway, whomever this is, kung gusto kang pabagsakin, itong tao na to ay deceitful at ito yung tao na mapagpanggap, na akala mo okay siya, tao, mabuti siya, pero this is somebody who destroys others. At maraming tao na i-stress sa kanya, kasi yung hanggat niya ay umangat. I feel ito yung tao na mga apak just to reach the top. May pagkakarab mentality yung kanyang attitude. So, whoever this is, this could be a person that you're arguing about, dahil nagpapanggap sila or may tinatago. Tsaka if yun ay basa nyo ay naiinis sa kanya, kasi this is a dishonest person, okay? At siguro yung basa niya may pinangako siya sa inyo na hindi niya sinunod, kaya nagdaan kayo ng hindi mabuti. So anyway, this is your card, and you got a golden mirror card, and it says you're self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, and love bombing. So, whoever this is, alam niyo talaga kung sino siya. At saka, if yun na naiinis kayo sa kanya, kasi wala siyang pakialam sa iba. Narcissistic siya. Maybe you are just showing this person that he or she needs to care. Because remember, your task here, na meant talaga kayo magkita to guide him or her towards the right direction at ilapit mo rin siya sa Panginoon. Okay? Pero hindi ko talaga nasa-sense dito na ganun siya. I'm sensing here na nag-ibabaw yung negativity. At hindi na siya yung dati na akala mo mabuti. Anyway, tingnan natin kung ano pang meron. So, you have the loss here. So, yun nga nawala yung connection ninyo. Kasi siya yung tao na sumama sa maling grupo or na brainwash. So, let's see what we have here. So, this person is manifesting. We have the betray in reverse. We also have the near. So, kaya ka nalulungkot kasi hindi mo talaga akalain na magbe-betray siya sa'yo. Kasi I feel here na you do have a good connection with him or her with the near being here. So, we have the cold. So, naging cold-hearted siya at dati sweet siya, dati mabait, bilang bumaliktad. At I feel talagang nagkaroon ka ng heartbreak sa na-discover mo. Kasi you never thought that this person will change someday, okay? Ngayon, let's see what else. So, they want me to cleanse, so just go ahead and cleanse. So, anyway,
Let's see kung ano pang meron dito. I feel that this person is somebody who pretends to be like they're innocent, but they're not really innocent. Namsasang gusto nyo na talaga ng karma reading, okay? Pero ito muna guys, okay? So, I feel na mawalan siya ng pera. Yung iba sa kanila, member ng toxic na grupo. Okay. So, anyway, whomever this is somebody na nawalan ka ng gana sa kanya. Kasi you used to thought this person is a kind person, loving, maganda yung kanyang vibe before. Okay, yung umalis ka sa kanyang buhay kasi hindi ka natuwa sa ginagawa niya para sa'yo kulang or hindi niya tinupad yung kanyang pangako. Yung iba naman sa inyo, baka hindi nagbayad ng utang, pwede rin, okay? So anyway, with regards to this one, yun nga, nagsisinungaling siya. Tapos, siguro alam niya yung katotohanan. So, kaya kanya wini-wish ng di maganda kasi isipin niya na baka i-broadcast mo kung ano yung nagawa niyang kamalian or sasabihin mo na nagsisinungaling siya. Kasi, I feel here na may potential ka na i-influensya mo yung mga tao na mawalan din ng gana sa kanya. Okay, so anyway, tignan naman natin ngayon kung ano yung kanyang karma. I feel na sa ngayon inaaway ka niya sa social media or baka naman may inutusan siya mga tao na maging against sa'yo kasi yun nga binablock ka nila na i-broadcast mo yung katotohanan. Another dimension to me. So, ingat kayo guys. Sa sense ko malaking grupo yung nasa likod niya. So, mag-pray na rin kayo sa Panginoon para maprotektahan ka niya. Tsaka remember to pay attention to the signs of heaven for you. To keep you safe. Okay? Basta sundin nyo yung gusto niyang sabihin. Okay? Para umiwas ka sa danger. Ngayon, yung kanyang karma guys, wala siyang future. Kung may nintay man siya na minamanifest niya, hindi yan darating sa kanya si walang angat. So, feeling ko negosyo to or gusto niya lumago yung pera pero hindi. Malas siya sa pera. Okay? Darating ang panahon na mawawala siya sa posisyon. Hindi siya makakapag-control. As you can see here. Okay? Tsaka isa sa kanyang karma, hirap siyang mag-isip. Okay? Tsaka naiyak siya. Kasi yun nga, nawawala na siya ng pera. Hindi na siya dating powerful, hindi na siya dating mayaman, and I feel arrogante itong tao na to, kaya isa sa kanyang karma definitely ay downfall with regards sa career. Okay, so anyway, yung kanyang karma, kailangan siya maghanap ng another career, pero naguguluhan siya kung alin. Ganito rin yung kanyang vibe kapag let's say may decision making, hindi siya makapag-isip ng maayos. Maguguluhan siya, tsaka hindi niya ng advisor to actually help this person out. Kasi if ever this person think on their own, wala sa tamang pag-iisip. Hindi siya makapag-isip na maayos, tsaka wala siyang idea, parang ganun yung vibe. Anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about this person's situation and your situation as well. And God bless all of you. Sa pumili na healthy choices card dito in your reading. Tingnan natin kung sino yung nag-aangad na kayo ay pabagsakin. I'm sensing maraming tao
na nag-aalangan sa kanilang buhay. I feel that they blame God for everything. I feel heavy liar vibe ko naman ito. Actually, habang nagsashuffle ako ng cards, sumasakit yung aking right hand. So, it just means that whomever this is, meron kayo negative emotions with regards sa kanya. I feel hindi nagbabayad ng tamang buwis. Yun na nasa sense ko. At saka na-sense ko ang heavy ng pakiramdam sa mata. Okay. Actually, right away, na-sense ko na may evil entity that's really trying to bug. So, whoever this is, meron silang evil entity na nakaaligid. Ibig sabihin lang nun, this is definitely a bad person. Maybe ba sa kanila, they're into dark arts. That's the reason why, kung bakit sila'y napapaliputan ng negative entities na yan. Ngayon, i-clarify natin yung cards. Mag-ingat kayo guys, kasi nasa sense ko, kung sino man ito, I'm sensing namang kukulam ito. Clarify natin yung cards to gain more information. Another dimension to me. Okay. I feel na malasakit ang energy. Siguro, itong taon na to naiiyak. Okay? Kasi maybe whomever this is, they could be forcing people to be against you. And this person could be somebody who's confident na may hikayat na yung mga tao to be against you or to attack you, as you can see here. So, whomever this is, ang gusto kang pabagsakin, gusto yung kontrolin lahat. Okay, para ito yung maranasan mo. At saka may pagka-bossy yung kanyang vibe. So, kaya siguro nainis kayo sa kanya. Maybe you're aware that somebody's doing this kind of things to you. Meron sigurong grupo ng mga tao that are attacking you secretly and you're not really aware about it. So, yun nga, until now you're healing from whatever this person has done to you. But yet, I'm sensing na gusto sanang sabihin sa'yo ng mga anghel, ganun din ang Panginoon natin, na despite of you having haters, there's still people who definitely love you. Okay, at saka isa rin to siguro sa dahilan kung ba't kanila gustong pabagsakin. Maybe because of the reason na you're attracting people like magnet because of your loving and kind energy. Parang siya may kinalaman sa number 1. So, just feel free to watch it if ever you felt drawn to. Kasi ganito yung vibe nun na may nurture vibe dito. So, this is somebody na gusto niya sana na iwasan ka ng mga tao. Okay? Pero, I feel na naiyak sila kasi hindi lahat ng tao napapasunod niya. Kasi first of all, some of these people know that you are definitely a kind person. Kung sakali mo nagkakalat sila ng chismis or pwede rin nagbabayad sa mga tao just to be against you, there's still some good people out there that will definitely ignore their offer. Yun dapat mong isipin. Okay, and look at this one. So, whoever this is somebody na liar, illusionist, to be honest with you. And I feel this person, kinukulam ka niya. They try to control everyone. So, I think it's not only you who is cursed, but everyone else. Siguro ganun din yung ginagawa niya sa mga tao sa paligid. Okay? I feel na malaki siyang ahas. Okay? Yun nasa sense ko, na napakasinungaling yan. And maybe this is somebody who's actually codependent over spell works. Just to have something. Okay? Masyado siyang confident na feeling niyang gumagana lahat ng curse niya. So, ito yung malungkot guys. Okay? Iba naman sa inyo, kung sino man ito, gusto niya kasi mas okay siya kaysa sa'yo. Gusto niya mas sikat siya.
Okay, and I feel however this is, madumi talaga sila maglaro. Kasi nakita mo naman sa yung reading na this person will break your reputation, this person will curse you just to get to the top. Okay, and yan nga, may mga taong nakaaso sa paligid. So, yun nga yung nangyari na baka tinatry niya na magkaroon ka ng haters to attack you, to brainwash others, to be against you, kahit na hindi ka naman talaga masamang tao. Kasi nakita ka nila na patuloy ka sa ginagawa mo at ayaw nila yan. Gusto ka nilang patigilin sa gawain mo. At gusto ka rin nilang malasin with regards sa pera. Gusto nilang may magnakaw ng pera mo. Gusto nila na maging mag-isa ka na lang. Okay? I feel na naiyak ka kasi marami na nangyari sa'yo. Dahil sa mga ginagawa niyang kalokohan, dahil sa bine-brainwash niya yung mga tao na maging against sa'yo and so on. So anyway, here is your card. Healthy choices. It says here, making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, and being happier. So ito sana yung gustong sabihin ng Diyos sa inyo na despite of all these attacks that has been happening, magulo yung background natin, focus na lang kayo sa kung anong meron kayo. Wag masyado sa haters mo. Napaka-negative niya. And take some time to heal on whatever this person have done to you. At saka maging malapit din kayo sa Panginoon. Okay? Kasi si God will give you strength against this person. And remember yung prayer na Psalm 91. Makakatulong yung dasal na yun. So, anyway, maybe this person really encouraged people to hate you. So, it got just you and me. We also got thinking of you in either way. So, ito yung tao na maybe kakompetensya niyo sa work. At saka gusto niya siya lang at hindi ka kasama. Ayaw din niya na isipin ka ng mga tao. I feel na kasi naman siya nagsisinungaling siya sa social media at nagpapanggap siguro siya na ang pinadala ng Panginoon pero hindi naman talaga. Kasi nakita mo naman yung energy niya. Hindi talaga maganda yung energy. Hindi siya nandun to care for others. I feel na you're more in that kind of vibe, honestly speaking, that you are a loving person. Siguro kinokopya ka niya pero hindi siya nagwawagi kasi may mga nakakaalam na may hinikayat siya ng mga tao na maging against sa'yo. How can you say that you are a kind person? How can you say that you're somebody who is, magandang impluensya kung nandun ka at sinasabi mo yung mga bagay-bagay just to make somebody be hated. Yun yung nasa sense ko, okay? Kaya I feel malungkot siya kasi ma-observe ng mga tao kung sino yung mabuti at kung sino talaga yung masama yung pag-uugali. So, we got this one. So, ito yung ini-wish niya na sana may kumuha ng iyong pera or mawalan ka ng trabaho or pera tsaka malasin ka. Marami siyang ini-wish sa inyo at saka ayaw kanya na magkaroon ng followers as you can see. So we have to let go in either way. So pinipilit niya yung mga tao na kalimutan ka or pinipilit ka rin niya na i-let go mo yung trabaho mo. Apple of the eye in either way. So this is yung gusto niya mangyari na hindi ko yung apple of the eye kundi siya na lang. And we also have the fun in reverse. Kung gusto rin niya mangyari, mawalan ka ng fun, mag-fail yung ginagawa mo, and we have the money again. So, target niya talaga ay pera mo at saka yung mga bagay-bagay na meron ka. Kasi, I feel na kung sino man to siya ay kahaman, to be honest with you, kahaman sa attention. Ayaw niya na may ibang kukuha ng attention. So, maybe you have this abundance. Ay gusto niya mawala yung abundance mo. Ngayon, tingnan natin kung ano pang meron. So, I really sense heavily na this is a black magic user na wini-wish niya yung mga bagay na to habang nagka-curse sa inyo. At saka hindi lang yun, I also sense na ginagawa niya to with people. Okay, baka kasama siya sa mga grupo ng tao na gumagawa din ng bagay na yun.
Okay, sabi ng mga anghel, lahat nun ay illusion lang at may balik, sabi nila. So, definitely there is a bad karma about it. Kasi remember, all that you're doing that is bad or good, may balik talaga yan. Kung syempre masama yung pinote out mo, babalik sa'yo ay bad karma. Kung mabuti ka naman, edi good for you, he will have a good karma. So, anyway, let's see what else. Ito yung gusto niya mangyari sa iyong buhay na lagi kang malungkot at siya lang yung masaya. Ito yung gusto niya mangyari, okay? So, if you know whomever they are, if you know party talaga sila ng grupo ng mga masasama, honestly speaking, okay? Kaya ka rin niya siguro pinag-iinitan, maybe you're somebody who is sent by heaven to do something here on earth. Kaya mainit yung mata niya sa inyo. Ngayon, isa sa kanyang karma, guys, may lalabas ang katotohanan. I feel na lalabas yung kanyang baho, to be honest with you. I feel na dahil doon mawawalan siya ng trabaho. Kasi remember to, ini-ill wish yung mangyari sa inyo, diba? So, yung kanyang kamalasan definitely is yung truth lalabas. Okay? Kasi remember na nagtabas siya ng mga kasinungalingan na about you. So, yun nga, dahil sa lalabas ng katotohanan, siya yung mawawala sa trono. I feel na the reason ko ba itong mangyayari kasi may magbe-betray sa kanya. I'm sensing hindi siya nagbabayad ng tama. So, baka naman may mga minions siya na binayaran niya to do something bad to you. At saka dahil siguro na hindi niya nababayaran ng sapat. Kaya, you know, whomever work for this person will definitely do something bad to him or her. Kasi first of all, this is somebody who definitely do dirty tricks just to be on top. So, just do your own thing, yun lang mapapayo ko. Tsaka, huwag kayo mag-give up hope. At tsaka, nakita mo naman yung haters mo, guys, pinayaran sila. Iba sa kanila ay na-brainwash. So, huwag kayong paniniwala sa haters mo. I-block mo na lang agad, okay? Kung sakaling man may negative comments sila sa'yo. So, anyway, let's see kung anong meron. I feel this is somebody who's definitely an illusionist. Kita mo naman din dito yung energy. Okay, may pinagtatakpan siya, guys. Yan ang sa sense ko. Isa sa kanyang karma, this person will also feel the same way na parang illusion lang din yung lahat. So, ito yung nangyayari. Kala niya siguro nasa throne na siya, but sad to say, it's just an illusion. As you can see here. So, karma niya, ang kakaroon ng injustice sa kanyang buhay. May magbe-betray sa kanya, which will put to end whatever this person has. Okay? I'm sensing evil attack is what I sense here. So, hindi niya itong matatakasan, guys. Okay? I feel na maraming nagagalit sa kanya. Mga dati niyang kasama sa work or pwede rin yung mga taong pinangakuan niya na magbabayad siya or something. Okay? Dahil di siya makapagbayad, di siya makapag-brainwash na nawala yung influence niya. Gusto niya umalis pero hindi siya makaalis. Kasi binabantayan siya ng mga tao. At saka nawawalan ng gana yung mga tao sa kanya, nawawalan siya ng support, nawawalan din siya ng kaibigan, di na rin siya makapag-enjoy. Kasi nasira yung mundo niya simula nung may lumabas sa katotohanan at nabetray siya ng someone. Okay? So anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation, and God bless all of you.